Okay, so God bless the reading of His Word. Now, marahil nakaranas tayo, lahat siguro tayo, no, nakaka-relate dito. Marahil nakaranas po tayo na nasaktan po tayo ng ibang tao. Nakakaranas po ba tayo ng ganon? No? Naranasan natin na nasaktan ng ibang tao, o di kaya tayo po ang nakasakit sa kanila. So siguro lahat tayo ay nakaka-experience ng mga ganong mga karanasan sa buhay. Nasaktan at tayo din ay nakasakit. Sa family, sa ibang tao, maging sa kapwa mananampalataya, maging sa relasyon natin sa mga taong wala pa kay Kristo. Nang maaring nagkakaroon o nagkaroon tayo ng samaan ng loob, galit, marahil may mga salitang nasabi o nabitawan na nakasakit ng damdamin. Pero kung titingnan natin, mga minamahal, habang hinahayaan po natin na manatili itong sama ng loob, itong galit, itong mga negative na mga emosyon, kung hahayaan po natin na manatili ang mga bagay na ito sa ating mga puso, tayo rin po ang nahihirapan. Tama po ba? Tayo rin po ang nahihirapan. So, hirap tayo habang bit-bit po natin yung mga bagay na yan. Kaya nga ang ating mensahe ngayon, ang gusto ng Diyos sa atin, magpatawad at magpalaya. Magpatawad at magpakawala. Okay? Forgive and let go. Dito po sa Ephesians chapter 4, actually maraming tinuro si Pablo. No, may doctrinal, may practical. At dito tayo sa ending ng kanyang sinulat sa chapter 4, verses 31 and 32. Dito po pinaalalahanan tayo ni Pablo, ito nga, naalisin itong mga negative na emosyon. Kagaya po ng kapaitan or bitterness, galit, sama ng loob, at pinaalalahanan din tayo ni Pablo na magpatawad tulad po ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo. So mayroon siyang napaka-importanting bagay na itinuro sa church, sa Ephesian church. Now, alam naman po natin, no, siguro lahat tayo mag-agree dito. Air continuous po yan. Okay? Alam natin na ang pagpapatawad ay hindi po madali. Tama po ba? Sino ba sa atin ang para sa iyo ay madali lang magpatawad? By nature, nahihirapan po tayong magpatawad. That's why we really need the grace of God. Kasi ang grasya po ng Diyos, yan ang mag-enable sa atin to forgive. Human as we are, hindi po natin madaling magawa po ang pagpapatawad. Okay? Kaya kailangan po natin ma-experience muna yung grasya ng Diyos at kung paano din tayong pinatawad ng Diyos. Kasi yung grace na yon, yan ang mag-motivate sa atin to forgive others. Kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ni Kristo. So alam na po natin yan na ang pagpapatawad ay hindi po madali. Pero ito po ang daan tungo sa kalayaan at kapayapaan ng ating puso. Okay? Wala tayong totoong kalayaan
tayong sama ng loob. Sana maging happy yung New Year. No, kasi 31 mag-celebrate ang halos lahat ng tao magse-celebrate sa bagong taon. Pero sana we as believers, as Christians, as Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, huwag tayong papasok sa 2025 na bit-bit pa rin natin yung mga kabigatan yan. Wala po tayong totoong kalayaan, walang totoong kapayapaan sa puso, sa isip, kung may galit sa puso po natin. Kung may sama ng loob, kung may puot, lalo na tayo bilang isang mananampalataya. No? May sama ka ng loob sa kapwa mo mananampalataya. May sama ka ng loob sa kapwa mo anak ng Diyos din. Okay? O sa mga taong nangangailangan pa kay Kristo. So forgive and let go. Tatlong bagay po na nire-remind sa atin ng scripture na ito. Okay? Number 1, God's call to forgiveness. That's the first point. God's call to forgiveness. Ang panawagan ng Diyos na magpatawad. Ang panawagan ng Diyos na magpatawad. Now, look at verse 31 ulit. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot, galit, pag-aaway, panlalait, at lahat ng uri ng kasamaan. Sabi ko kanina, totoo na hindi po ganun kadali. Hindi ganun kadali ang magpatawad. Pero bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo, bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinatawag ng Diyos na bitawan ang mga damdaming nagbibigkis sa atin sa kasalanan. Amen? Yun pong panawagan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, as long bit-bit po natin yung mga masasamang damdamin na meron tayo, lalo na sa ibang tao, hindi tayo magiging effective sa paglilingkod sa Diyos. Nagme-ministeryo tayo, tapos deep down in our hearts, may sama ka ng loob, may galit ka. Paano i-bless ng Lord yung ministry? If there is hatred, if there is bitterness, we worship as one body in Christ. Paano niya tatanggapin yung ating pagsamba na sama-sama kung sa ating kalagitnaan mayroon tayong alitan sa isa't isa? Mayroon tayong mapait na pakiramdam, no, sa kapwa natin mananampalataya. That's why ito yung panawagan ng Diyos sa atin. No? Ang panawagan na magpatawad. Okay? Now, ito yung tanong. Isipin natin yung tao na nakasakit sa atin. No? Try lang natin isipin, sino bang nakasakit sa atin? Now, ang tanong, ano ang nararamdaman mo kapag naalala sila? Pag naalala ko yung tao na yon na nakasakit sa akin, nakakaramdam ako ng galit. Meron ba tayong ganon? Every time na maalala ko yung tao na yon, bumabalik yung sama ng loob. Ano ang nararamdaman po natin every time na maalala po natin yung mga taong nakasakit sa atin? Kasi
Kasi as long andun sa atin, nakakaramdam tayo ng mga ganong mga bagay, isa lang ibig sabihin nun, baka hindi pa tayo nakapagpatawad. Ang hindi pagpapatawad, ito yung lesson, mga kapatid, na pakinggan natin to. Ang hindi pagpapatawad, sabi nga nila, ay parang paghawak sa isang mainit na uling. Ikaw ang nasusunog. Ulitin ko po ang hindi pagpapatawad ay parang paghawak sa isang mainit na uling. Ikaw po ang nasusunog. Tayo ang nasusunog. Ibig sabihin, ikaw din ang apektado. Tayo din ang naapektuhan. Tayo din ang bumabalik din sa atin. Wala tayong kaligayahan. Wala tayong totoong kalayaan. As long andyan po ay yung mga bagay na yan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad para tayo mismo ay makalaya. Makalaya saan? Makalaya sa ganung klaseng bondage. Kahit matagal na tayo sa Kristiyano, kaya pala hindi ako, parang may kulang. Yun pala, naglilingkod tayo sa Diyos, pero bondage tayo sa mga kasalanan na hindi pa natin na-let go. Sa mga baptized, kahapon, we praise the Lord. Mamaya i-acknowledge natin yung ating mga newly baptized. Okay? Tayo po ng mga Kristiyano, umpisa nung sumunod tayo sa Panginoong Hesus, isinuko na po natin yung ating buhay sa Diyos. At sana po yung sa pagsuko natin ng ating buhay sa Panginoon, kasama na po doon yung mga negative na mga bagay sa buhay natin. Huwag nating hayaan na yung old nature natin ay patuloy pa rin na mananahan sa atin, mag-reign sa atin. Kasi kung hahayaan po natin yan, kasama na po itong mga negative na mga emotions na ito, yan po ang maghadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. So, tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad para tayo po ay makalaya. Kaya tanong, meron bang galit? Meron bang hinanakit? Meron bang sama ng loob sa puso natin ngayon, mga kapatid? Meron ba tayong ganong pakiramdam? Bakit ko po natanong ito? Kasi patapos na po ang year 2024. Gusto mo ba nakaharap ka sa bagong taon? Bit-bit mo pa yung pasali na yun? Ayaw mo bang maranasan na makalaya ka sa ganong klaseng emosyon? So, kailangan nating manalangin sa Diyos. Kailangan nating humingi ng tulong sa Kanya upang maalis yung mga negative na emotion dyan po sa puso po natin. Kailangan, anong una natin gagawin? Simulan natin yung unang hakbang, yun po yung pagpapatawad. Kahit mahirap, pero sa tulong ng Diyos, I believe, magagawa po natin. Amen? Amen. Mahirap. Kaya nga, we need the grace of God. Lord, hirap akong magpatawad. Lord, hirap ako na mawala agad-agad itong sama ko ng loob. Kaya pala hindi yan natatanggal kasi hindi pa tayo nag-decide na magpatawad. You know what? Yung pagpapatawad, forgiveness is not an emotion. It's a decision.
Ibig sabihin, pwede pala tayo magpatawad kahit ang emosyon natin ay taliwas doon sa desisyon na ginawa po natin. Nung sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Si Jesus nag-decide na Ama, patawarin mo sila kahit ramdam niya yung sakit, lalo na nung ginawa ng mga taong nagpako sa kanya sa cross. Ramdam niya yung sakit na iniwan siya ng kanyang mga disciples. Ramdam niya yung sakit ng mga insulto ng mga tao. Pero kahit ganun po ang ginawa ng mga tao, si Jesus na gumawa ng desisyon. Father, forgive them. Yung ginawa ko sa cross, parte ito ng pagpapatawad ko sa kanila. Kaya nga, once magpatawad tayo, patawad na kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang isang bagay na dapat po nating matutunan. So the first thing is God's call to forgiveness. Ang panawagan ng Diyos na magpatawad. Secondly, forgive as Christ forgave you. Magpatawad gaya ng pagpapatawad ni Kristo na sa verse 32. Sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa, maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo mananampalataya. Bakit ka naging mananampalataya? Bakit ka naligtas? Bakit ka naging anak ng Diyos? Kasi naranasan mong pinatawad ka ng Diyos. Tama ba? Pinatawad tayo ng Diyos sa likod ng ating pagiging marumi. Sa likod ng ating pagiging makasalanan, tinanggap tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos in spite of who we are. So yung pagpapatawad ng Diyos, yun yung gusto niyang matutunan natin. Kasi tayo po, pinatawad tayo ng Diyos na walang kondisyon. Pinatawad tayo ng Diyos na wala pong reservation eh. Ibig sabihin, ganun din po ang gusto niyang sundin natin bilang tagasunod ni Kristo. Kung paano si Jesus nagpakumbaba, nagmahal at nagpatawad sa atin, gayon din ang hamon sa atin ng mga anak ng Diyos. Ganon din po ang challenge. Ang nais ng Diyos na magpatawad din tayo kahit hindi sila karapat-dapat patawarin. Na minsan mayroon tayong pagpipili. Patatawarin ko lang siya kung hindi siya hindi ko rin siya patatawarin. Kumbaga, tayo yung nag-set ng standard pagdating sa pagpapatawad. Kung ganyan po ang standard ng tao ang gagamitin nating panukat sa pagpapatawad, what if ganyan din ang pagpapatawad ng Diyos sa atin? Patatawarin lang kita kung sino sa atin kaya ang maliligtas. Kung tayo po ay pinatawad ng Diyos, kahit ano tayo karumi, kamakasalanan, at natanggap natin yon, yung kapatawaran na yon, then tayo din po, hindi ba natin pwedeng gayahin yung pagpapatawad ng Diyos na yun? Tanong, naalala mo pa ba ang pagkakataon na pinatawad ka ng Diyos? Lahat tayo ay nagkasala sa Diyos, pero sa kabila ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang sa Kanya, pinatawad pa rin tayo ng Diyos at binigyan ng pangalawang pagkakataon. Ganyan po ang nais ng Diyos sa atin, magpatawad gaya ng pagpapatawad ni Kristo. Kaya yung
reflection po natin, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos at ang pagpapatawad niya sa atin. Mag-reflect po tayo doon. Lord, thank you dahil pinatawad mo ako. At sana gamitin natin yon bilang inspirasyon, bilang motivation para patawarin din po yung mga taong nagkasala din po sa atin. Amen? Yun pong inspirasyon natin. At sana nga po, bago matapos ang taon na ito, matutunan nating magpatawad at matutunan nating mag-let go. Okay? Magpatawad gaya ng pagpapatawad ni Kristo. Yung pangatlo, forgive and let go. Magpatawad at magpalaya, ito po ay isang desisyon na dapat gawin ng bawat isa. Okay? So, hindi lang pala dapat matuto tayong magpatawad, kundi dapat din matuto tayong magpalaya. Matuto tayong magpakawala. Ano yung dapat nating pakawalan? Yung mga negative na mga emosyon na meron tayo. No? Forgiveness is letting go the hurts and pains. Desisyon po yan na dapat gawin natin, lalo na bilang isang tagasunod ni Kristo. Dapat nating bitawan ang lahat ng hinanakit, galit at sama ng loob. Kapag patuloy mong pinanghahawakan ang mga ito, take note, mawawalan ka ng kapayapaan dyan sa puso. No? Minsan hindi tayo makatulog din, ano? Minsan hindi ka rin makakain. No? So, anong dapat po natin gawin? Una, isuko mo sa Diyos ang lahat ng mga hinanakit, galit, puot mo sa iyong kapwa. Yan ang unang gagawin siguro natin. No? Isuko. Surrender. Isuko sa Diyos lahat ng ating sama ng loob, kung meron, puot. Ano ba sa English ang puot? Hatred. Okay? Galit, anger. Okay? Isurrender, isuko. Sabi dito, isuko sa Diyos ang lahat ng ating mga hinanakit. Itigil mo ang pag-iisip na maghiganti at iwasan ang mga gawaing nagpapalala ng galit. Tendency natin talaga, lalo na kung tayo yung nasaktan, tendency natin gumanti. Sinaktan ako, sasaktan ko rin siya. Yun ang normal tendency na reaksyon ng isang tao. Pero kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay anak na ng Diyos, dapat tanggalin na po natin or iwasan po natin yung ganong klaseng pakiramdam. Naghaganti ako. Kasi gawain lang po yan ng mga di mananampalataya. Gawain lang po yan ng mga taong wala pang relasyon sa Diyos. So if you are a child of God, lalo na if you are a follower of Jesus Christ, kung si Jesus Christ nga nagpatawad, we as followers of Jesus, we must also learn to forgive others. Amen? Eh paano, pastor? Parang dihato ako, pastor eh. Ano sabi ng Lord? Vengeance is mine, said the Lord. Mahirap kung si Lord ang gumalaw. Mahirap pag ang Diyos ang gumanti.
Ang Diyos po natin, hindi siya yung Diyos na papabayaan niya yung kanyang mga anak. No, ginagawan ka ng masama ng ibang tao, inaapi ka ng mga tao, ginagawan ka ng mga bagay na hindi maganda. Tapos yung tao po, the more na parang wala kang gagawin, nagte-take advantage. No, isumpong mo kay Lord. Kung ang tao, meron silang itulfo mo. We as believers, isumbong mo kay Lord. Kasi si Lord, pag gumalaw, wala po tayong magagawa kung sakali siya po ang hahatol. Okay? Ang nais lang ng Diyos, huwag kang gumanti. Learn to forgive. No, itigil natin yung pag-iisip na maghiganti. Iwasan yung mga bagay na yon. Gumawa ka ng mga bagay na magpapakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa halip na galit at hinanakit. Diba sabi doon, sabi ni Jesus Christ, pag ginawan ka ng masama, gagawan mo ng okay, pag binato ka daw, batuhin mo rin. O pag binato ka, ano yun? Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi nila, no? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero yung tinapay, nasa garapon. Matigas pa rin. Hindi. Anong point doon? Gawan mo ng mabuti. Now, tingnan niyo po look at your Bible please in Romans chapter 12. Romans chapter 12. Umpisa po tayo sa verse 17. Verse 17. Now, sundan nyo lang po sa inyong mga mata. Nais ko pong basahin ito sa Tagalog. Verse 17. Romans chapter 12. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Verse 18. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Verse 20. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Pero wala yung wala yung laso. Halika, kain ka dito. 5 minutes na lang. Tigok na yan. Okay. Yun pala may lason. Sabi dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Verse 21. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Be not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yan po ang gusto ng Lord sa atin. Gumawa ng mga bagay na magpapakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa halip na galit at hinanakit. Kaya reflection before we close. Marahil may mga taong dumaan sa buhay natin na nag-iwan ng malalim na sugat sa ating damdamin. Maaaring hanggang ngayon, masakit pa rin. Pero tanungin po natin ang ating sarili. Ano ba ang mas mahalaga? Ang hayaan na manatili ang puot at galit o ang maranasan ng kapayapaan
dala ng ating pagpapalaya at pagpapatawad sa kasalanan. Ano bang mas maganda? Hayaan na lang natin na manatili yung mga ganong pakiramdam, then we suffer, or we choose to forgive and we experience freedom. Okay? Ang pagpapatawad at pagpapalaya ay dapat matutunan natin maisabuhay bilang isang Kristiyano at bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat natin matutunan. Dahil binibigyan tayo nito ng kapayapaan, kalayaan, at mas malalim na relasyon sa Diyos. Kasi hindi pwede na sabihin natin, Lord, okay tayo ha, pero hindi ako okay sa aking kapwa. Ano sabi sa 1 John, if we say that we love God and yet we hate our brothers, you are a liar. Kasi paano mo mahalin yung Diyos na hindi mo nakikita, na hindi natin magawang mahalin yung mga tao na nakikita natin? Kaya nagsisinungaling tayo, sabihin mahal natin si God kung hindi natin mapapatawad or mamahalin yung ating kapwa. So dapat patawarin natin ang iba tulad ng pagpapatawad sa atin ni Kristo. At hayaan natin ang Diyos na magdala ng kagalingan sa ating mga puso. Ang Diyos po ang maghihil. Minsan sasabihin natin, time heals. Hayaan na lang natin yan. Lilipas din ang panahon, mawawala din yung sama ng loob. You know what? Kahit gaano katagal, hindi yan mawawala unless mag-decide ka na magpatawad. Kasi yung sama ng loob, habang tumatagal, ma-fall yan sa yung hatred, ma-fall sa resentment, ma-fall sa bitterness. Meron akong narinig na kwento, may isang tao, I think isang pastor siya ngayon sa Ilocos Norte. Ginamit niya ito na illustration para mabigyan ng emphasis yung dinadala niyang hatred noon. Mayroon pala siyang hatred sa kanyang nanay. Dahil nung maliit pa daw siya, ewan ko kung paano siya dinisiplina, at yung scar na yun, naiwan yun, na alaala sa kanya. So habang lumalaki siya, naaalala niya palagi yung scar na yun. Until after na sinabi niya, may sama siya ng loob sa nanay niya. Okay? At pinakita niya yun. And that time, nagkaayos sila. At doon pa lang nagkaroon ng freedom. Now, what's my point? Pwede nating i-deny, okay ako. Pero baka may mga scar dyan sa puso natin na habang tumatagal, as long andyan yung scar na yan, wala kang kalayaan. Time heals? I don't think so. Hindi yan mahihil unless mag-decide ka to forgive. Forgive and let go. Meron bang tao na nanakit sa'yo noon na dapat mo nang patawarin ngayon? O meron bang mga taong nasaktan natin noon na kailangan natin hingan ng tawad ngayon? Handa ba tayong i-let go ang lahat ng galit, puot at hinanakit sa ating puso? Learn to forgive and let go. Lastly, nakita ko ito sa Facebook, sinave ko. Kasi sabi ko, pwede ko siyang magamit.
na-post ko ito sa ating group chat noon. Ang nakalagay po dito, forgiving is for giving. No? Forgiving is for giving. Sabi niya, sabi dito, forgive them even if they never apologize. Forgive them even if they refuse to see the hurt they caused. Forgive them even if they continue to deny their wrongdoing. Forgive them even if they never acknowledge your perspective. Even if they never express regret for their actions. Even if they persist in misunderstanding your intentions. Forgive them even if they remain unaware of the tears and pain you quietly endured. Forgive them because forgiving is a gift you give to those who hurt you and to yourself. A peace of mind that liberates you and allows you to move forward with grace. Forgive because God has forgiven you. Napakaganda. No? Pwede pala tayong magpatawad kahit iba ang reaksyon ng ibang tao. No? Umpisahan sa sarili. Tapos may isa pa, sabi dito, every time you remember, forgive again. Every time you remember, forgive again. Forgiveness is not a one-time thing. You will choose it repeatedly over and over again. Even if the offense and sin happened years ago. So it's good to be reminded that every time you remember, choose to forgive again for your freedom, joy, and peace. Don't allow bitterness and pride to be planted and grow in your heart. Surrender it quickly to the Lord. Brothers and sisters in the Lord, God's message, God's last message for 2024, forgive and let go. Tayo po ay yumuko po tayo. Close your eyes, bow your heads. God's message this morning, may kinakausap tayo ng Diyos ngayong umaga. Anak, it's time. It's time for you to forgive. Marahil isang taon, pasan natin yung burdens na yun. O baka dinideny lang natin yung reality. Na totoo sa loob natin, may galit, may puot, may sama ng loob. Marahil hindi lang natin maamin-amin. Pero alam natin sa sarili natin, nararamdaman natin yung bigat. Kaya pala parang kulang, wala tayong kalayaan. Bandage pa rin tayo. Kasi as long hindi natin matutunang i-let go, maaalala natin ang scar. Kahit matagal na yan, andyan pa rin ang scar. Lord, anong gagawin ko para makalaya ako? Forgive.
nakikita mo yung mga tao na nagiging dahilan na nagkaroon ako ng ganitong emosyon. This morning, Lord, decision ko to. It is my choice. Magpapatawad ako. Patatawarin ko na sila, Lord. And Lord, willing ko pong i-let go itong sama ng loob na ito. Matagal ko na rin pasan itong sama ng loob. Lord, willing akong i-let go itong puot, yung galit o anumang mga bagay, negative emotion. Dahil gusto ko harapin ang year 2025, malaya ako. Kung tayo ay nakasakit sa damdamin ng Diyos, then learn to ask God's forgiveness. Kung tayo din ang nakagawa ng kasalanan, learn to ask forgiveness. Sa Diyos o sa mga tao na nasaktan din natin. Kung nagawan ka ng hindi maganda, nasaktan ka ng ibang tao, ikaw din ang mag-decide, Lord, pinapatawad ko na sila. God's message for us this morning, forgive and let go. Lord, salamat po sa iyong salita. Patawad o Diyos, marahil may mga galit, puot, sama ng loob sa aming mga puso na naging dahilan kung bakit hindi kami naging effective sa aming paglilingkod sa iyo. Ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi kami nagsashine. Walang kalayaan. But thank you, Lord, sa mga salita mo ngayong umaga. Sa umagang ito, Lord, mas pipiliin kong magpatawad at magpalaya. Yan ba ang prayer natin ngayon, kapatid? Forgiveness is a choice. It's not an emotion. It's a decision. Experience God's forgiveness, ikaw din ang lumapit sa Diyos. Lord, I'm a sinner. Patawad. At kung na-experience mo yung kapatawaran ng Diyos, sabi ng Lord sa atin, magpatawad ka ng kagaya ng pagpapatawad ko sa iyo. Lord God, tanggalin niyo po sa aming mga puso itong mga negative emotions na ito, Lord God. Lord, palitan niyo po ng pagmamahal. Palitan niyo po ng pagpapatawad. Help this church, oh God, na ikaw ang maging sentro sa aming mga buhay. Help us, Lord, to love one another, to understand each other, to accept one another in spite of who we are. Help us, Lord, na ma-exercise namin ang magpatawad sa mga kakulangan, pagkakamali ng aming kapwa mananampalataya. At ganoon din, Lord,
kami din, Panginoon, ay nagkamali. Huwag niyo pong hayaan yung pride ang mangibabaw sa amin. Help us to humble ourselves. Upang maisaayos ang magandang relasyon, magandang pagsasamahan, lalo na po sa iglesia ito. Lord, I surrender all our hatreds, anger, bitterness, resentment. Lord, give us your grace. Enable us to forgive and even to let go. Thank you, Lord. Salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Thank you so much. Help us to apply your word, Lord,